Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang singaw ng kape ay nagpapahiwatig na matagal na akong gising. Ang bahay ay tahimik pa. Ang tanging tunog ay ang mahinang huni ng ref at ang pag-ikot ng dryer sa labas. Dinama ko ang init ng tasa sa aking mga palad. Ang bawat ugat sa aking kamay ay nagising sa banayad na haplos. Minsan, sa mga oras na ganito, nagtatago ako sa katahimikan. Hinahayaan ang aking isip na lumipad sa mga pangarap na alam kong hindi ko na kayang abutin. Ngunit sa tuwing bumababa ang tingin ko sa maliit na drawing na nakadikit sa ref, isang stick figure na may malaking ngiti at nakasulat sa ibaba, Mama. Bumabalik ako sa realidad. Si Tara, ang aking maliit na mundo. Siya ang araw sa aking umaga, ang dahilan ng bawat paghinga ko. Nagsimula ang araw ko tulad ng dati. Paghahanda ng almusal, pag-aasikaso kay Tara. Ang pagtawa niya habang nagmamadali kaming magbihis ay para bang musika sa aking tainga. Mama, bilis! Late na tayo! Ang maliit niyang boses puno ng sigla ay nagpapabilis din sa tibok ng puso ko. Sandali lang, mahal! Sagot ko habang inaayos ang buhok niya. Hindi tayo malilate. Kumain ka lang ng maayos. Pagkatapos ng almusal, inihatid ko siya sa kanyang daycare. Ang paghalik niya sa pisngi ko bago pumasok ay parang kape na nagbibigay lakas sa buong araw ko. I love you, Mama! Sigaw niya bago tuluyang nawala sa paningin ko. Ang ngiti ko ay nanatiling hanggang sa makarating ako sa bus stop. Sa opisina, ang lahat ay abala. Ang tunog ng keyboard, ang mahinang usapan ng mga katrabaho, ang amoy ng printer ink, lahat ay pamilyar. Ako si Elara, isang administrative assistant sa isang malaking kumpanya, ang Beverly Corp. Hindi ito ang pangarap kong trabaho, pero ito ang nagbibigay sa akin ng kakayanang buhayin ng aking anak. Elara, may meeting si Sir James mamaya alas 3. Paalala ni Miss Reyes, ang aking supervisor, habang naglalakad siya sa tabi ng desk ko. Siguraduhin mong nakahanda ang lahat ng papeles. Apo, Miss Reyes. Tugon ko, agad na nagbukas ng folder para sa meeting. Si Sir James Johnson, ang pangalan pa lang ay may bigat na. Ang bawat kilos niya ay may otoridad. Ang bawat tingin niya parang yelo na tumatagos sa balat. Bihira ko siyang makita ng personal. Madalas ay mga memo lang niya ang nakakarating sa akin. Ang sabi-sabi isang henyo siya, ngunit malayo sa tao. Ang kaniyang opisina ay nasa pinakatuktok ng gusali, isang kaharian na hindi basta-basta napapasok. Dumating ang alas 3. Naghanda ako ng kape at tubig para sa meeting room. Ang bawat paggalaw ko ay maingat. Ayoko magkamali. Habang inaayos ko mga upuan, pumasok siya. Ang kaniyang presensya ay agad na bumalot sa silid. Nakasuot siya ng itim na suit. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay pabalik. At ang kaniyang mga mata, malamig, matalim, at tila walang emosyon. Dumaan sa akin ng walang paghinto. Hindi siya nagsalita. Dumiretso lang siya sa kanyang upuan. Good afternoon, Sir James. Bati ko. Subukan panatilihing kalmado ang boses ko. Hindi siya sumagot. Isang tango lang ang natanggap ko, halos hindi mahahalata. Nagsimula ang meeting. Ang bawat salita niya ay eksakto, walang labis, walang kulang. Ang mga desisyon niya ay mabilis. Ang kanyang mga tanong ay tumatagos sa puso ng bawat issue. Nakikinig lang ako, sumusulat ng mahalagang detalye. At sa bawat paglipas ng minuto, lalo kong nararamdaman ang bigat ng kanyang presensya. Matapos ang meeting, nagmamadali akong ayusin ang mga papeles. Naiwan kaming dalawa sa silid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Narinig ko ang paggalaw niya at pagkatapos ay ang kanyang boses. Mababa at malalim. Santos, napatigil ako. Po, Sir James? Ang report para sa third quarter, hindi pa nakumpleto. Sir, naipadala ko na po kaninang umaga. Sagot ko, medyo naguguluhan. Nasa email niyo po. Nilingon niya ako, ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Wala akong natanggap. I-check ko po ulit, sir.
Agad akong bumalik sa aking desk. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Hindi to pwedeng mangyari. Sigurado akong naipadala ko na. Pagbalik ko sa aking desk, nakita ko ang email sa draft folder. Hindi pala ito naipadala. Isang malaking pagkakamali. Ang lamig ay unti-unting gumapang sa aking likod. Si Sir James ay kilala sa kanyang pagiging perpekto. Ang isang pagkakamali ay hindi niya pinapalampas. Bumalik ako sa meeting room. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Sir James, pasensya na po. Hindi po pala naipadala. Nagkamali lang po ako. Ang boses ko ay halos pabulong. Tiningnan niya ako, ang kanyang tingin ay matalim. Isang pagkakamali, Santos. Maaari yan magdulot ng milyong-milyong halaga. Hindi to pwedeng mangyari, ha? Huwag na sanang mauulit. Yumuko ako. Opo, sir. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng emosyon. Lumabas siya ng silid. Iniwan akong nakatayo doon. Ang pakiramdam ko ay para bang piniga. Kinagabihan habang pinapatulog ko si Tara, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari. Ang takot na mawalan ng trabaho ay biglang sumagi sa aking isip. Paano na kami ni Tara? Ang bawat pagkakamali, may malaking epekto. Mama, malungkot ka ba? Tanong ni Tara. Ang maliit niyang kamay ay hinawakan ang pisngi ko. Ngumiti ako, pilit. Hindi mahal. Pagod lang si Mama. Hinalikan ko ang noo niya. Matulog ka na, baby. Mahal na mahal ka ni Mama, ha? Kinabukasan, habang naglalakad ako sa pasilyo, may narinig akong usapan ng dalawang katrabaho. Narinig mo ba? Si Sir James may anak daw. Talaga? Hindi ko akalain yun, ha? Napakalumig yung tao. Parang hindi totoo. Oo nga. Pero may nakakita raw sa kanya sa daycare, kasama ang isang maliit na bata. Napahinto ako. May anak si Sir James? Ang idea ay halos hindi ko masikmura. Ang lalaking yun na parang yelo ay may anak? Paano kaya siya maging isang ama? Ilang araw nga lumipas at ang insidente ng report ay unti-unting nawala sa isip ko. Naging mas maingat ako sa aking trabaho. Sinisigurado ang bawat detalye. Isang hapon habang naghahanda ako ng mga dokumento para sa isa pang meeting, isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Hello? Elara, si Mrs. De La Cruz to, sa daycare ni Tara. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. Si Tara, may lagnat siya at medyo nahihirapan siyang huminga. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po? Papunta na po ako. Agad akong nagpaalam sa supervisor ko. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagmamadali. Ang tanging nasa isip ko ay si Tara. Pagdating ko sa daycare, nakita ko si Tara. Nakaupo sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay maputla. May nakita rin akong lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nakasuot ng formal na damit. Nang lumapit ako, nakilala ko siya. Si Sir James. Tara, anong nangyari? Lumuhod ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang noo. Mainit. Mama! Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalata. Elara! Tawag ni Mrs. De La Cruz. Buti dumating ka. Si Sir James ang nakakita kay Tara na nahihirapan. Anak din niya ang kalaro ni Tara. Nagulat ako. Ang anak niya? Sa daycare na to? Tiningnan ko si Sir James. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tara, okay ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Daddy! Bulong ng isang maliit na boses. Isang batang babae ang lumabas sa likod ni Sir James. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog. Siya ang anak ni Sir James? Daddy, ito si Tara. Nilalagnat siya. Sabi ng batang babae, itinuro si Tara. Salamat Sir James ha. Salamat sa pag-aasikaso sa kanya. Sabi ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. Wala yon. Dapat dalhin mo na siya sa doktor. Sagot niya, ang kanyang tingin ay nanatili kay Tara. Opo sir. Binuhat ko si Tara, ang kanyang maliit na katawan ay mainit.
Daddy, tawag ng batang babae. Hinilang laylay ng pantalon ni Sir James. Pwede ba ako sumama? Tara, hindi pwede. Huwag matigas ang ulo, dito ka lang, hintayin mo ako. Sabi ni Sir James, ang kanyang boses ay mas matigas na ulit. Tara ang pangalan ng anak niya. Bulong ko sa sarili, pareho sila ng pangalan. Dinala ko si Tara sa pinakamalapit ng hospital. Habang naghihintay kami sa emergency room, hindi ko maiwasang isipin si Sir James. Ang paraan na pakikipag-usap niya kay Tara, ang kanyang anak, ay nagpapakita ng isang bahagi niya na hindi ko pa nakikita. Isang bahagi na puno ng pag-aalala. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Viral infection lang, paliwanag niya. Kailangan lang ng pahinga at gamot. Bantayan niyo lang ang lagnat. Laking pasasalamat ko. Umuwi kami at agad kong pinainom si Tara ng gamot. Pagkatapos, mahimbing siyang natulog sa tabi ko. Kinabukasan nag-text ako kay Miss Reyes para ipaalam na hindi ako makakapasok dahil sa anak ko. Pagkatapos ng ilang minuto, isang tawag ang pumasok. Si Sir James. Kumusta ang anak mo? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Okay na po siya, sir. Viral infection lang po. Sagot ko, medyo nagulat sa kanyang pagtawag. Mabuti. Gusto ko lang malaman. Magpahinga ka muna. Hindi mo kailangan pumasok. Sabi niya. Salamat po, Sir James. Sabi ko, ang isang ngiti ay sumilay sa aking labi. Hindi ko inaasahan ang ganong pag-aalala mula sa kanya. Ilang araw pang lumipas, si Tara ay unti-unting bumalik sa dati. Sa opisina, pakiramdam ko ay may nagbago. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam, ngunit parang mas madalas ko siyang nakikita. At sa bawat pagkikita, pakiramdam ko ay hindi na siya ganon kalamig. Isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa bus stop, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang kotse, naghihintay. Nang makita niya ako, binuksan niya ang bintana. Santos, papasok ka ba? Tawag niya, nagulat ako. Hindi po. Naghihintay po ako ng bus. Sumakay ka na, ihatid na kita. Sabi niya, ang kanyang tingin ay diretso sa akin. Nag-aalangan ako. Nako sir, wag na po, nakakahiya. Walang hiya-hiya, mas mabilis kang makakarating, sumakay ka na. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Wala akong nagawa kundi sumunod. Tahimik kami sa buong biyahe. Ang amoy ng leather sa kanyang kotse ay sariwa at malinis. Ang musika ay mahina, isang classical tune na hindi ko pamilyar. Salamat po, Sir James. Sabi ko nang makarating kami sa tapat ng bahay. Walang anuman, kumusta na si Tara? Sagot niya, ang kanyang tingin ay dumaan sa maliit na bahay namin. Okay na po siya. Bumalik na po siya sa daycare kanina. Mabuti naman. Umalis siya pagkatapos. Ang gabi ay lumipas at ang mga sumunod na araw ay nagpatuloy. Ang mga random na paghahatid niya ay naging regular. Minsan kinakausap niya ako tungkol sa trabaho. Minsan naman ay tungkol sa mga simpleng bagay. Unti-unti, nakikita ko ang ibang James. Ang James na nag-aalala sa anak ko. Ang James na nagmamaneho ng tahimik. Ang James na may bahagyang ngiti sa kanyang labi kapag may nakakatawa kong sinasabi. Isang hapon, habang nasa kotse kami, bigla siyang nagsalita. Lara, ang kanyang boses ay malalim. May gusto ako itanong. Ano po yun, Sir James? Pwede mo ba akong samahan sa isang event sa weekend? Isang charity gala. Kailangan ko nakasama. Nagulat ako. Ako? Sa isang charity gala? Hindi ako sanay sa mga ganong klase ng event. Sir James, hindi po ako sanay sa mga ganon eh. Hindi mo kailangan maging sanay. Kailangan ko lang nakasama at sa tingin ko, ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nanatili sa kalsada. Pero hindi ako tumatanggap ng hindi. Sabi niya. Ang isang bahagyang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Sasamahan kita sa pagpili ng damit. Huwag ka mag-alala. At ganun nga, sumama ako. Ang damit na pinili niya para sa akin ay isang itim na gown.
Simple ngunit elegante. Sa araw ng gala, pakiramdam ko isa akong prinsesa. Ang bawat tingin sa akin ay nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kaba. Ngunit sa tabi ko ay si James, at sa kanyang presensya, nawawala ang lahat ng aking pangamba. Mukha kang Diyosa. Bulong niya sa akin habang naglalakad kami sa loob ng venue. Ang kanyang boses ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Sa loob ng event, ipinakilala niya ako sa iba't ibang tao. Ang lahat ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Ang isang administrative assistant kasama ang CEO. Ngunit hindi ko to pinansin. Ang tanging nakikita ko ay ang ngiti ni James. Ang kanyang mga mata na minsan ay malamig ay ngayon ay may bahid ng init. Sa isang pagkakataon, habang nag-uusap kami, bigla siyang tumingin sa akin. Elara, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Ano po yun, Sir James? Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin to. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nanatili sa akin. Pero, simula kasi nang makilala kita, para bang may nagbago sa akin. Ang mundo ko para bang naging mas maliwanag. Hindi ako nakasagot. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin. Alam kong hindi ako madaling intindihin. Patuloy niya. At alam kong hindi ako perpekto. Pero, sa tuwing nakikita ko ang pagmamahal mo sa anak mo, pakiramdam ko, may pag-asa pa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin at sa pagkakataong to, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko inaasahan. Ang pagmamahal. Sir James, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Elara, sabi niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinawakan ng aking kamay. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sana bigyan mo ako ng chance para mahalin ka. Ang aking puso ay lumundag. Ang pangarap na matagal ko nang itinago ay biglang nagkaroon ng buhay. Ang lalaking ito, ang lalaking hinubog mula sa anino at bakal, ay nagpapakita ng kanyang kahinaan sa akin. Sir James, sabi ko, ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lambing. Hayaan mo akong ipakita sa iyo yun. Mula noon, nagsimula ang aming kwento. Ang mga random na paghatid ay naging mga petsa. Ang mga tahimik na biyahe ay napuno ng tawanan at usapan. Nakilala ko ang kanyang anak, si Tara, isang masigla at matalinong bata na madaling nakasundo sa aking Tara. Ang dalawang Tara ay naging matalik na magkaibigan at ang kanilang tawanan ay nagpuno ng saya sa aming mga tahanan. Isang araw, habang nasa parke kami kasama ang dalawang Tara, nakaupo kami sa isang bench. Pinapanood ang mga bata na naglalaro. Hindi ko akalain na mangyayari to. Sabi ko, ang aking tingin ay nanatili sa mga bata. Ako din, sagot ni James. Ang kaniyang kamay ay hinawakan ng aking kamay. Akala ko, mananatili ako mag-isa. Akala ko hindi na ako makakaramdam ng pagmamahal. Pero dumating ako, sabi ko, ngumiti sa kanya. At binago mo ang lahat. Sabi niya, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang tahanan na hindi ba kailanman nagkaroon sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang pagmamahal na ito ay hindi ko inaasahan. Ngunit ito ang pagmamahal na pinapangarap ko. Ang pagmamahal na nagbibigay ng lakas, ng pag-asa at ng saya. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na mga bata, nakaupo kami sa sala. Ang ilaw ay mahina at ang katahimikan ay nagpuno sa silid. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim.
Mahal na mahal kita. Ang kaniyang mga salita ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Mahal din kita, James. Nilapitan niya ako. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang hinawakan ng aking pisngi. Ang kaniyang tingin ay nanatili sa akin, puno ng pagmamahal at pagnanasa. Ang kaniyang hininga ay mainit at ang bawat haplos niya ay nagpapakilabot sa aking balat. Gusto ko maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Bulong niya, ang kaniyang labi ay dahan-dahang lumapit sa akin. Ang halik niya ay malalim, puno ng pagnanasa at pagmamahal. Ang bawat pagdampi ay nagpapakuryente sa aking buong katawan. Ang kaniyang mga kamay ay bumaba sa aking balikat, pagkatapos ay sa aking baywang. Hinila ko papalapit sa kanya. Ang init ng kaniyang katawan ay dumampi sa akin at ang bawat ugat ko ay nagising. Huminto siya. Ang kaniyang tingin ay nanatili sa akin. Ang kaniyang hininga ay mabigat. Gusto mo ba akong halikan pa? Oo. Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Muling dumampi ang kaniyang labi sa akin. Mas matindi, mas puno ng pagnanasa. Ang kaniyang mga kamay ay gumapang sa aking likod. Hinahaplos ang bawat kurba ng aking katawan. Ang aking mga kamay ay gumapang sa kanyang buhok. Hinila siya papalapit. Ang bawat haplos niya nagpapakilabot sa aking balat. At ang bawat halik niya nagpapakalimot sa akin ng lahat. Dahan-dahan, binuhat niya ako at dinala sa kwarto. Ang bawat hakbang niya ay maingat at ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin, puno ng pagmamahal. Inihiga niya ako sa kama. Ang kanyang tingin ay nanatili sa akin. Ang ganda mo, Elara. Bulong niya. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang hinubad ang aking kasuotan. Ang bawat pagtanggal at ang bawat tingin niya ay nagpaparamdam sa akin ng lubos na pagnanasa. Ang aking mga kamay ay gumapang rin sa t-shirt niya. Ang kanyang katawan ay matipuno at ang bawat kalamnan ay nagpapakita ng kanyang lakas. Nang tuluyang matanggal, ang init ng kanyang katawan ay nagpapakilabot na sa akin. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang dahan-dahang umaakyat. Ang kanyang mga labi bumaba sa aking leeg. Hinahalika ng bawat pulgada ng aking balat. James, bulong ko, ang aking hiningay mabigat. Ang kanyang mga labi ay patuloy sa paghalik sa akin. At ang bawat haplos niya ay nagpapakilabot. Napakaganda mo, Elara. Bulong niya, ang kanyang mga labi ay bumaba sa aking tiyan. Ang kanyang tingin ay nanatili sa akin. Napakaganda mo. Bulong niya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. James, bulong ko, ang aking hininga ay para bang kakapusin na dahil sa kanyang mga ginagawa sa akin. Ang aking katawan sobrang nanginginig na dahil sa bawat haplos na ginagawa niya. James, malapit na ako. Bulong ko, pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa hanggang sa napasigaw ako. Ang aking katawan ay nanginginig sa lubos na kaligayahan. Ngumiti siya, ang kanyang tingin ay nanatili sa akin. Ngayon, ako naman. Humalik siya sa akin at dahan-dahan uling gumalaw. Ang kanyang mga kamay muli ay muling gumapang. Handa ka na ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Oo, handa na ako. Dahan-dahan ay nagsanib na ang aming mga katawan. At talagang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa aking likod. Hinawakan ang aking balakang. James! Sige lang, Elara. Ang kanyang bawat paggalaw ay nagpapakilabot sa aking kalamnan. Ang kanyang kamay ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Paulit-ulit, dahan-dahan hanggang bumilis. Malapit na ako, Elara. Bulong niya sa akin. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang sumigaw.
At dahan-dahan ay meron akong naramdaman. Ang aming mga katawan ay magkasama. Ang aming hininga ay mabigat. Ang bawat haplos niya ay nagpapakilabot sa akin at ang aming mga labi ay naghalikan, puno ng pagmamahal at pagnanasa. Mula noon ang aming buhay ay nagpatuloy. Si James ay naging bahagi ng aming buhay. Ang kanyang pagmamahal ay nagpuno ng saya sa aming mga puso. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan sa akin. Ang bawat araw ay isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang aming pamilya ay lumago. Ang dalawang Tara ay naging magkapatid. At ang kanilang tawanan ay napuno ng saya sa aming tahanan. Si James, ang lalaking tumatakas sa pag-ibig, ay nalunod sa pagmamahal. At ako, si Elara, ang babaeng nabubuhay hindi para sa sarili, kundi higit sa iba, ay natagpuan ang pag-ibig na pinapangarap ko. Ang pag-ibig na nagpapakita na ang bawat peklat ay may kwento. At ang bawat kwento ay may magandang wakas. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, nakatingin ako kay James. At pagkatapos ay sa dalawang Tara na masayang nag-uusap. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang araw ay sumisikat sa aming tahanan at ang bawat sinag ay nagpapakita ng pagmamahal na aming natagpuan. Ang amoy ng kape ay nagpapahiwatig na matagal na akong gising. Ngunit ngayon hindi na ako nagtatago sa katahimikan. Ngayon kasama ko na sila, ang aking pamilya, ang aking pagmamahal. At sa bawat paghinga, alam kong ito ang buhay na pinapangarap ko. Ang buhay na puno ng pagmamahal, lambing at lakas. Ang buhay na may kasamang himala.